Attention mga SSS members and pensioners, kakapasok lang ha mula sa SSS. Pwede nyo nang ma-avail ang benepisyong ito para makatulong sa inyo sa pamamagitan po ng cash assistance. Tingnan natin mula sa SSS dito sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, mga ka-vlogs, no? Ang benepisyong ito makakatulong sa ating mga kababayan, no, na nasalanta po ng bagyong Opong, bagyong Nando, bagyong Mina, pati na din po sa mga taga-Visayas na nasalanta po o napinsala ng 6.9 magnitude na lindol mga ka-vlog. So, ang benepisyong ito ay open na po para sa lahat, ni-launch po para sa inyo. Active na po ito nang sa ganun magkaroon kayo ng cash assistance sa inyong pagbangon. Mamaya-maya ating pong pakikinggan mula mismo sa SSS. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So eto na nga po, no, ang SSS Calamity Loan Program active na po. Pwede na pong i-apply ng ating mga ka-vlogs na nasalanta po ng bagyong Mina, bagyong Opong at bagyong Nando, pati na din po ang mga napinsala dulot ng 6.9 magnitude na lindol dyan sa Visayas area mga ka-vlogs. Ito nga po ay programa po na proteksyon na binibigay ng ating SSS sa lahat po ng mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad gaya ng bagyo at lindol. So kung paano ito i-avail, magkano, ano ang proseso, narito ang ating pong SSS Vice President for Public Affairs and Special Events Division, Mr. Carlo Villacorta. Yung tanong namin pagdating sa panig po ng SSS, ready na po ba ang SSS na tanggapin yung mga pangutang na gagawin ng mga miyembro na naapektuhan po nito nagdaang bagyo, ng habagat at ng lindol din po, Sir Carlo? Yes, so Sir Robert, Miss Doris, yes po, activated na po ang Calamity Loan Program ng SSS para sa mga nasalanta ng Southwest Monsoon at Tropical Cyclones Mirasol, Nando at Opong. Yan po ay buhay na. Kung kayo po ay naapektuhan na miyembro ng SSS na nakatira o nagtatrabaho sa mga piling lugar na nadeklarang under state of calamity, ay nitong mga nabanggit kong Southwest Monsoon at Tropical Cyclones ay makaka-avail na po sila ng Calamity Loan. Lumawak lamang Robert and Miss Doris yung scope ng state of calamity sa probinsya ng Cebu. So meron kaming kailangang ayusin sa aming sistema at maka-deploy din po kami ng Calamity Loan Program para sa naapektuhan ng earthquake sa Cebu. So paantabay lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Cebu at parating na rin po ang aming Calamity Loan Program activation para po sa inyo. May i-adjust lang kami sa sistema dahil nabalitaan namin this morning, nilawakan na po ng NDRRMC ang state of calamity at buong probinsya ng Cebu na po ata I understand ang under state of calamity, Sir Robert, Miss Doris. Opo. So, Sir Carlo, habang hinihintay natin yung activation ng Calamity Loan dyan sa Cebu, ano po yung pwedeng gawin na o ihanda ng mga kababayan natin na gustong i-avail yung loan program na yan ng SSS para once activated, madali na po para sa panig po nila? Ay, maganda po yung tanong nyo, Sir Robert. So, ang sagot po diyan ay dapat po ay may online account na po tayo sa SSS. Yan po yung tinatawag naming My SSS na facility. Maghanda na po kayo at mag-enroll ng inyong online account. At
para naman po matanggap nyo yung benepisyo, mag-enroll din po kayo ng inyong disbursement account na tinatawag, Sir Robert. So dapat po ang mga naapektuhan doon sa Cebu, ihanda nyo na po at tiyakin nyo po na mayroon kayong online account at disbursement account sa SSS. Thank you, Sir Robert. Opo. Ano yung disbursement account, Sir Carlo? So, Ma'am Doris, hindi na po kasi tayo nagbabayad ng cheque, ano po? So, direkta na pong pinapadala ng SSS ang benepisyo o loan proceeds sa mga disbursement account ng ating mga miyembro. Karaniwan, Miss Doris, ay bank account po yan, pero yung iba pong electronic wallet accounts ay tinatanggap din po ng SSS, Miss Doris. Alright. Paano, kagaya rin ang tanong natin na partner sa pag-ibig? Paano kung nawala yung mga dokumentos nila o kahit dito sa telepono mo, andyan dyan yung mga accounts mo, nabaha. Paano po yun? Miss Doris, kailangan po meron tayong kaunting dokumento man lang sa ating katawan at yun po ang gamitin natin. Nakaregister po sa SSS ang ilan sa ating mga miyembro na ayos na po ang kanilang online account, mayroon na po silang disbursement account, so hindi yan masyado problema para sa kanila. Para po naman sa mga nawala po yung kanilang ID o wala yung mga dokumento nila, maabala ko po sanang pagsumikapan nila makahanap ng kahit isa o dalawang ID nila at uubra na po tayo dapat dyan, Miss Doris. Paumanhin po na ang ID po kasi ay mahalaga para may kumpiyansa po tayo sa pagbabayad ng benepisyo ay nasa tamang tao at tama po yung pagkakabayad, Sir Robert and Miss Doris. Para hindi naman umabot sa, teka lang, hindi naman ako nag-loan Bakit na-loan yan? Bakit magbabayad ako? May gumamit ng ano mo, di ba? Ng pangalan mo, ng account mo. Sir Carlo, itong loan na ibinibigay natin sa mga miyembro po ng SSS, syempre lahat naman ito may interest. Ilang percent ang interest nitong loan na ibinibigay natin sa kanila? Meron nga pala kami nilalaro dito na araw-araw pumapaldo, yung 777 PNL. Yun, nilalaro namin dito yung Super 8. Natin sa kanila. So, ito po ay under the new guidelines na po na napa-circularize namin no August 1. Mas mababang interest rate na po, Sir Robert. Dating 10%, ngayon po ay 7% per annum, Sir Robert. 7%. Meron pa ba tayong tinitingnan, sir, na time will come na baka mas ibaba pa natin? Kasi ibang, kumbaga partner, parang sinasabi nung ilan medyo natataasan sila doon sa interest. Kasi nga, ang paggagamitan nito, yung panggawa nila ng bahay, pang negosyo nila ulit. Pwede bang tumawad sa interest na yan, Oo nga, Sir Carlo. Sir Robert, Miss Doris, noted po muna sa ngayon ang inyong mungkahi. Sa amin naman pong tansya, ang 7% po ay medyo manageable po kung ihahambing po sa 10%. Pero noted pa rin po, Ma'am Doris and Sir Robert. Titingnan po natin kung may pagkakataon for that in the future, Sir Robert. Siguro, obserbahan po natin ang availment sa under the 7% rate at tingnan natin po yung repayment din under this rate po, Sir Robert, Miss Doris. Oo, syempre. Partner, ako huli na lang. Paano kung kaliwat kanan na ang utang mo sa SSS? Opo, mayroon kami, Ma'am Doris, yung Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Ang programang yun po, Ma'am Doris, ay ipagsasama po namin ang mga outstanding loan ninyo at kukwentahin po natin yung principal at interest at yung penalty. Kung kaya po ninyong mabayaran ng buo yung principal at interest, buo rin po namin tatanggalin yung penalty. Under
Circular 2022-022 po yan, Miss Doris and Sir Robert. Sir Carlo, may isa pa akong hirit kasi kung maibababa pa nga yung percentage, di ba, nung pautang natin, much better kasi ang pinupoint out ng iba partner sa bangko nga, mas mababang porsyento yung nahihiram. Bakit sa government, baka mas kaya pa ng konti. Ito pa ang isang hirit, Sir Carlo. Halimbawa, may utang, existing loan, yung isang miyembro ng SSS at nakatira dun sa lugar na dineklarang state of calamity. Pwede ba siyang magsabi na SSS, hindi naman ako magka-calamity loan pero ang request ko, i-hold muna yung pagbabayad ko for these 2 months, halimbawa. Baka pwede bang ganun, Sir Carlo? Pwede yung pag-aralan, Sir Robert. Titingnan po natin kung ano po yung sitwasyon ng ating mga miyembro sa mga lugar na yan. Hindi lang ho ako makabigay ng salitang tapos dito sa inyong tanong, Sir Robert, Miss Doris. Opo, maganda rin kasi na baka pwede nating explore din kasi di ba ang agenda natin kasi dito ma-ease yung burden ng mga kababayan natin. Correct. At syempre, alam naman natin na kailangan nga talagang pag-aralan pero with the system na meron ng SSS ng Pag-ibig, hindi naman posible na mapagawa nila at mapag-aralan nila. Siyempre, implications, di ba? Ayan, kailangan i-consider yung mga implications. Correct. Opo, nung nagpandemya po tayo, may nagawa po tayong parang ganyan na programa, moratorium nga po yung nabanggit ni Miss Doris kanina na dinig ko po. So, titingnan po natin yan, Sir Robert. Opo, sana ay makonsiderang mabuti para naman kahit papaano ay gumaan-gaan ng konti ang karamdaman. Malaking tulong yun, partner, ha? Kung sabihin ng SSS, yung monthly mo nga inabayad, tsaka yung next month, hold muna. Sa susunod na buwan na lang ulit, or the ika-third month na lang, kasi binagyo ka dyan, naunawaan namin yung sitwasyon mo. Pero hindi naman ibig sabihin na forever ka nang magmoratorium. Hindi po. Utang po yan, kailangan po natin bayaran. Pero at this time na kailangan po talaga ng pagtutulungan ay sana nga po ay ano bang Tagalog sa ma-consider? Maikonsidera. Okay, at mapag-isipang mabuti niya. So ayun po, napakinggan niyo po si Mr. Villacorta, mga ka-vlogs. Sa kanya na po mismo nanggaling, you can avail now, you can apply now the SSS Calamity Loan, kung saan pwede pong maka-avail ng 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Depende po yan sa inyong contribution. And paalala, qualified lamang po yung ating mga ka-vlogs na nasa ilalim po ng state of calamity na kabilang po sa napinsala sa mga bagyong nagdaan, bagyong Mina, bagyong Nando, bagyong Opong, at pati sa lindol dyan sa Visayas. Kaya hindi kayo mag-avail dito kasi 7% interest lamang ito, mga ka-vlogs. And pwede nyo pong ma-renew ang inyong loan after 6 months ng sunod-sunod na pagkakabayad ninyo. So, mababa lamang at tiyak na matutulungan po kayo. Kaya naman po, mga SSS members and pensioners, ano po yung comment attraction sa balitang ito? Sino sa inyo dito naka-avail na ng SSS Calamity Loan na? Itong pinakabagong scheme ngayon, mga ka-vlogs ng Calamity Loan, meron po ba? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. So, muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.